Samantala, sumipa po ang Gross Domestic Product o GDP growth rate ng Pilipinas sa third quarter ng taong ito. Pero ramdam kaya ni Juan de la Cruz ang pagsigla ng ekonomiya? Saksi si Bernadette Reyes. Kung dati tinaguri ang sick man of Asia ang Pilipinas, ngayon patuloy raw ang pagsigla ng ating ekonomiya. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pumalo sa 7.1% ang paglago ng ating gross domestic product o GDP sa third quarter ng taong ito. Ang GDP ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa loob ng bansa. At ang naitalang GDP sa third quarter ngayong 2012, mas mataas kumpara sa 3.2% growth rate sa parehong panahon ng nakaraang taon. Kaya mula nitong Enero hanggang Setyembre, halos dumoble ang naitalang GDP growth rate ng bansa kumpara noong 2011. Katunayan, sa Timog Silangang Asya, pinakamabilis daw naging paglago ng ating ekonomiya. Paliwanag ng NEDA, nagpakitang gilas daw ang mga sektor ng manufacturing, services at construction. Lumaki rin daw ang gastos ng gobyerno sa mga infrastruktura at serbisyo, gayon din ang paggastos ng mga ordinaryong Pilipino. Mataas ang expectation, business confidence in the economy, and malakas yung economic activities sa various sectors. As we have seen, yung industry. Tumaas po ang ating public and private construction. That would mean more employment for the people. Aminado man ng NEDA na mas magastos magtayo ng negosyo sa Pilipinas kumpara sa ilang karatig bansa, mas kaaya-aya pa rin daw ang Pilipinas para sa mga mamumuhunan kumpara sa mga economic superpowers na China at India, batay sa listahan ng Forbes magazine. At ang Philippine Stock Exchange na best performing stock market noong nakaraang taon, patuloy rin ang pag-arangkada. Katunayan, nagsara kanina sa panibagong all-time high ang PSE Index. Sa takbo ng ating ekonomiya ngayon, ayon sa NEDA, hindi raw malayo maabot ng bansa ang 5 to 6% na growth target ngayong taon. Pero kailangan pa rin daw ipagpatuloy ang mga pagbabago nang sa gayon, lalo tayo makaakit ng mga negosyante. Ngayon, kung masustain natin yung expansion na yan for a long time, that should eventually lead into increases in average income, no? Increases in incomes among the people, among ordinary Filipinos. Pero ang ilang ordinaryong Juan na nakausap ko, tila hindi raw ramdam ang mga ipinagmamalaking numero, kaya hiling nila sa gobyerno. Sana alas po lahat po ng nagamit ng trabaho, madalian din. Sana din sir, lalaki na yung sweldo namin, tas bababa din po yung mga presyo ng mga bilihin. Sana po wala ng korupsyon dito sa gobyerno at para lalong gumanda yung ekonomiya. Ako si Bernadette Reyes, ang iyong saksi.